Hello mga kapatid, may nais akong ibahagi na naman po sa inyo kasi nga napakarami talagang nagsasabi sa akin na sino ba daw ako, nakapag-aral ba daw ako ng theology, na bakit ako nagtuturo sa salita ng Panginoon, sino ba daw ako na paniniwalaan nila, nakapag-aral ba daw ako, saan daw ako galing, saan ako nag-aral. Mga kapatid, nakakalungkot no? Ngunit ang nakakalangkot yung yung estado ng pag-iisip nila. Ngunit kung basahin po natin ang Spirit of Prophecy mga kapatid, ay ito'y nakakagalak din. Sinabi dito sa Spirit of Prophecy, God works through those who hear and obey His voice. Those who will, if need be, speak unpalatable truths. Those who do not fear to reprove popular sins. Malinaw na mga kapatid, no? Ang Panginoon pala, siya ay gumagawa sa pamamagitan ng mga tao na nakikinig at sumusunod po sa kanyang tinig. Yung mga tao na kung kinakailangan, sila po ay nagsasalita ng mga hindi masasarap sa tainga, hindi mabuting pakinggan ba na mga katotohanan. Yung hindi po natatakot to reprove popular sins. The reason why He does not oftener choose men of learning, so ang rason daw mga kapatid bakit hindi talaga minsan or often talaga mga kapatid ay hindi gumagamit ang Panginoon ng men of learning, kaya nga si Sister Ellen White, di ba, grade 3 lang siya, and high position to lead out in the reform movements, is that they trust to their creeds, theories, and theological systems, and feel no need to be taught of God. Yun po mga kapatid, bakit hindi po sila pinipili ng Panginoon to lead out in reform movements? Kasi naniniwala lang po sila mga kapatid, sila po ay nakasalalay lang or nag-depend lang sa kanilang mga creeds, theories, theological systems. Hindi na po nila hindi na kinakailangan nila naturuan ng Panginoon. Naku no, nakakalungkot. Ngunit ito'y nakakabuti sa mga tao sa atin na walang learning or hindi nakapagtapos, walang profesyon. Ganun mga kapatid. Kasi ang Panginoon pala ay hindi tumitingin sa mga ganyan. Only those who have a personal connection with the source of wisdom are able to understand or explain the scriptures. Napakalinaw talaga. Yun lamang daw mga tao na meron silang personal connection with the source of wisdom, sila lang po ang makaintindi at maka-explain talaga sa kasulatan. Men who have little of their learning of the schools are sometimes called to declare the truth. Kaya nga si Brother Hotif din ay grade 4 lang. Not because they are unlearned, but because they are not too self-sufficient to be taught of God. Hindi po sa kadahilanan na wala po silang they are unlearned po, pero hindi po sila so self-sufficient. Mga kapatid, sila po talaga ay natuturuan ng Panginoon kasi hindi nila iniisip yung sarili nilang kaalaman or pangunawa or knowledge na enough na mga kapatid. They want to be taught of God po. They learn in the school of Christ, and their humility and obedience make them great. In committing to them a knowledge of His truth, God confers upon them an honor, in comparison with which earthly honor and human greatness sink into insignificance. Ay, ang ganda po mga kapatid. Kaya
Hindi po dapat natin i-reason, mga kapatid, irason na, ay hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakaano, hindi ako professional, hindi ako matalino sa sanlibutan or sa eskwelahan, ay hindi na po tayo makaintindi sa kasulatan po or sa salita po ng Panginoon. Mga kapatid, kaya po tayong ipaintindi, paunawa, bigyan ng kaalaman ng Panginoon kasi siya yung source of wisdom, mga kapatid. Kung with humility lang po, tayo po ay humihingi ng kaalaman galing sa Panginoon. Connecta po tayo or mag-connect po tayo sa Panginoon, the source of wisdom, mga kapatid. Ang ganda, no? And wag po nating mga kapatid, wag po nating isipin ang ating mga sarili. Wag po tayong maging kagaya or ialis po natin yung karakter ng pagka-Laodicea. I feel rich and increase with goods and in need of nothing. Mga kapatid, kailangan po nating magpaturo, magpakumbaba sa Panginoon upang ibigay po niya sa atin ang lahat ng pangunawa sa kasulatan. Ang ganda, no? Napakaganda ng passage na ito, mga kapatid. And may God bless us all.